Mainit ang araw noon sa bayan ng San Rafael. Sa kanto ng kalsadang tila walang interes ang mga dumaraan. May isang maliit ngunit maayos na talyer. Dito araw-araw matatagpuan si Roy. Napakasimple lamang ng kasuotan niya. Isang simpleng puting t-shirt at maong na may mantsa ng mga langis. "Roy, pakitignan nga tong makina ng motor ko. Ayaw umandar," sabi ng isang matandang customer. "Sandali lang po, Mang Tonyo," sagot niya habang tinutupi ang manggas ng kanyang damit. Mabilis at maingat ang kilos ni Roy. Alam niya ang bawat parte ng makina. Parang kabisado ang tibok nito. Ang hindi alam ng karamihan, si Roy ay hindi basta-bastang mekaniko lang. Siya ang nagmamay-ari ng talyera. At hindi lang yon, ang talyera ay bahagi lamang ng mas malawak na negosyo na minana niya mula sa kanyang ama. Isang kumpanyang may sangasangang auto parts business, trucking services, at construction supply. Ngunit hindi niya ito ipinapalam kahit kanino man. Para sa kanya, mas mahalaga ang kababaang loob kaysa sa pagmamayabang. Sa totoo lang ay pwedeng-pwede siyang mamuhay ng marangya. Pero mas pinili niyang magtrabaho kasama ang kanyang mga tauhan. Pumasok ng maaga at umuwi ng huli at kumain ng simpleng pagkain sa ilalim ng puno sa gilid ng talyera. "Roy, bakit ayaw mong ipagmalaki ang estado mo sa buhay?" Minsang tanong sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan na si Jerry. Ngumiti lamang si Roy. "Ayokong mahalin ako nang dahil sa pera, Jerry. Mas gusto kong makilala ng mga tao bilang ako, hindi bilang anak ng milyonaryo." Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, sa isang maliit na karinderya malapit sa munisipyo, ay abala naman itong si Laika sa pag-aayos ng mga plato. Nagtatrabaho siya roon tuwing hapon pagkatapos ng kanyang klase sa kolehiyo. Malaki ang pangarap ni Laika. Gusto niyang maging isang guro. Lumaki siya sa simpleng pamilya at sanay sa pagtitipid. Ngunit may isa siyang kahinaan, ang mahigpit na pamantayan ng kanyang mga magulang. Lalo na ang kanyang ama, si Mang Celso. Para sa kanya, walang silbi ang lalaki kung hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ito ang madalas na marinig niya sa kanyang ama. At hindi lang raw sa edukasyon umiikot ang lahat. Pero ito raw ang unang hakbang sa respeto. May punto naman ang sinasabi nito. Isang araw, habang pauwi na si Laika, nasaraan ng gulong ang kanilang bisikleta. At doon unang nag-cruise ang landas nila ni Roy. Pawis na pawis si Laika, habang pilit na itinataas ang bisikleta sa gilid ng daan. Sira ang likurang gulong at wala siyang ideya kung paano ito ayusin. Miss, kailangan niyo ba ng tulong?" Tanong ng isang pamilyar na tinig. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking may grasa sa kamay at bagyang mantyado ang damit. Pero sa kabila ng kanyang itsura, malinis pa rin naman itong tignan. May matitining na mga mata at maamong mukha. Walang iba kung hindi si Roy. Oo. Nasiraan kasi ang gulong ko eh. Hindi ko alam kung ano ang gagawin," sagot ni Laika, bahagyang nahihiya. "Naku, walang problema, miss. Talaga namang mahirap yan kung walang gamit. Ako nang bahala dyan." Inilabas ni Roy ang kanyang mini toolkit mula sa motor niyang nakaparada sa gilid. Hindi nagtagal at naayos niya na ang gulong nito. Habang nag-aayos kanina si Roy, napansin ni Laika kung gaano siya kasinop, kung paano siya tumutok sa ginagawa, at kung gaano siya kaingat kahit simpleng trabaho lamang. "Ayos na po, miss," sambit ni Roy habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. "Grabe, ang bilis mo naman. Salamat ha. Ano nga palang pangalan mo?" Tanong ni Laika. Roy ang pangalan ko. Ikaw?"
Ako nga pala si Laika. Salamat ulit ha. Magkano nga ba ang bayad? Ngumiti si Roy. Naku, walang bayad yon. Libre lang yon. Madali lang naman ayusin eh. Patuloy lang sa pagngiti si Roy. At sa ngiting iyon, nagsimula ang hindi inaasahang koneksyon. Mula noon ay naging madalas na ang pagkikita nila. Dumadaan si Roy sa karinderya kung saan nagtatrabaho si Laika. Minsan nagdadala pa siya ng pandesal o halo-halo. Hindi nagtagal, napalapit na rin si Laika sa kanya. Roy, bakit parang hindi ka tulad ng ibang lalaki? Minsang tanong ni Laika. Bakit? Ano ba ako? Pabirong sagot ni Roy. Hindi ko alam, pero napakasimple mo. At para bang napakalalim mong tao. Parang hindi lang basta-basta mekaniko. Napangiti si Roy, pero mabilis ring nagbago ang ekspresyon sa kanyang muka. Ayaw niyang magsinungaling, pero hindi pa rin siya handang sabihin ang katotohanan. Basta, gusto ko lang mamuhay ng normal. Mas masarap sa pakiramdam na alam mong may halaga ka sa iba. Hindi dahil sa kung anong meron ka, kung hindi dahil sa kung sino ka. At sa mga salita ni Roy, lalo lamang nahulog sa kanya si Laika. Isang gabi, sa isang simpleng kainan, ay naglakas loob si Roy. Laika, ano kasi, gusto sana kitang ligawan. Kung papayag ka. Hindi ka agad nakasagot si Laika. Alam niyang mabait si Roy. Marunong, responsable, at mapagpakumbaba. Ngunit nasa isip niya na rin ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang. Roy, gusto rin kita pero Pero ano? hindi ko alam kung matutuwa ang mga magulang ko. Kilala mo naman sila, hindi ba? Mataas ang tingin nila sa edukasyon at pati na rin sa posisyon. Ganun ba? Kung sa bagay, hindi ako nakapagtapos. Pag-amin ni Roy. Tumango si Laika. Alam ko, Roy, pero para sa akin, masikit pa sa diploma ang puso't pagkatao mo. Ngunit sa kabilang banda, nag-aalangan siya kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang ama. Ganun pa man, hindi nagtagal ay pinakilala na ni Laika si Roy sa kanyang mga magulang. Dumating ito suot pa rin ng simpleng polo at maong. Maayos, malinis, pero halatang hindi impressive para sa mga magulang ni Laika. Ano nga ulit ang trabaho mo, iho? Tanong ng ama ni Laika. May talyer po ako, sagot ni Roy. Hindi ka ba nakapagtapos ng kolehiyo? Dugtong nito. Hindi po, pinili ko pong tumutok sa negosyo namin noon. Nagkatinginan si Mang Celso at Aling Nora. Halatang hindi nila ikinatuwa ang narinig. Matapos ang gabing iyon, kinausap nila si Laika. Anak, may mabait naman dyan na edukado. Hindi mo kailangang pagtiyagaan ng isang lalaking hindi nakapagtapos, sabi ng kanyang ama. Ngunit tahimik lamang si Laika. Mahal na mahal niya si Roy at alam niyang higit pa sa diploma ang halaga nito. Mula noong pagkikita nila Roy at ng mga magulang ni Laika, naramdaman kaagad ng binata ang malamig na pakikitungo. Hindi siya pinipigilan ni Laika, pero daman niyang nahihirapan ito sa gitna ng pagmamahal niya sa pamilya at pagmamahal niya para kay Roy. Hindi ko sinasabing hindi ko sila naiintindihan, bulong ni Roy isang gabi habang kausap si Jeric sa harap ng talyer. Gusto lang naman nilang mapabuti ang anak nila. Pero bro, tugon naman ni Jeric, hindi ba dapat makita nila ang tunay mong halaga? Alam nilang masipag ka, mabait, at may direksyon sa buhay. Napangiti si Roy. Wala sa akin kung kailan nila malalaman. Basta ang mahalaga, totoo ang nararamdaman ko kay Laika. Hindi ko kailanman gagamitin ang pangalan namin o ang yaman namin para lang makuha ang respeto nila. Ngunit lingid sa kaalaman ni Roy, si Mang Celso ay may pinaplano, isang pagsubok para kay Roy. Ilang araw ang nakalipas, kinausap ni Mang Celso si Roy. Iho,
May kilala akong kumpanyang naghahanap ng supplier ng truck parts. Sa totoo lang, gusto kong pumasok doon bilang investor. Pero mahirap silang kumbinsihin. Nakangiting tinanong ni Mang Celso. Baka may alam kang koneksyon ha? O baka pwede kang tumulong? Napatingin si Roy. Alam niyang sinusubok siya. Ang kumpanyang tinutukoy ni Mang Celso ay kumpanya nila mismo. Isa ito sa kanilang mga kumpanya na siya mismo ang namamahala. Pwede ko pong subukang tulungan po kayo, pero hindi ko po may papangako. Napakunot ng noo ni Mang Celso. Ganun ba? Akala ko nagnenegosyo ka. Opo, meron po akong negosyo. Pero iba po ito sa hawak ko. Nagpigil si Roy. Ayaw niyang isubo ang katotohanan. Sa gitna ng lahat, nilapitan siya ng kanyang ama, si Don Ricardo. Nakikita kong nagsusumikap ka anak. Pero kailan mo balak na aminin sa mga taong mahalaga sa'yo? Kung sino ka talaga? Pa, sagot ni Roy. Ang gusto ko lang naman po ay mahalin ako ni Laika bilang ako. Hindi bilang anak ng isang Don na si Don Ricardo Monteverde. Kapag umabot kami sa puntong yon, siguro panahon na. Napangiti ang kanyang ama. Alam mong kahit kailan anak, andito lang kami para sa'yo. Pero oras na masaktan ka, hindi ko hayaan na palampasin yon. Hindi alam ni Roy kung dapat na ba niyang sabihin ang katotohanan. Ngunit isang kaganapan ang magbabago ng lahat. Isang gabi, habang kumakain sa karinderya, napansin ni Laika ang mga papeles ni Roy. Inusisa niya ang isa. Roy, ano to? Monteverde Group of Companies? Sa'yo to? Natigilan si Roy. Hindi niya inaasahang mabubuking siya sa ganitong paraan. Laika. Oo, aminado ko na sa amin yan. Isa ako sa mga namamahala. Pero hindi ko sinabi kaagad kasi natatakot akong mahalin mo lang ako nang dahil sa meron ako. Napaluwang sumagot si Laika. Roy, hindi ko kailanman minahal ang estado mo. O ni minsan na hindi ko tinignan kung anong estado mo sa buhay. Minahal kita kasi matino ka. Kasi mahal kita. Totoo kang tao at mapagpakumbaba. Pero bakit mo itinago? Para masigurado kung ako ang mahal mo at hindi ang pangalan namin o ang kayamanan ko. Pero hindi ako ganong klaseng tao, Roy. Umiiyak na sampit ni Laika. Alam ko, Laika. Alam ko. Kinabukasan, inimbitahan ni Roy si Mang Celso at Aling Nora sa isang opisina para raw sa isang business meeting. Pagpasok nila sa gusaling marangya, laking gulat nila nang makita ang pangalan sa padera. Monteverde Group of Companies. Pagdating sa conference room, dumating si Roy, suot ang barong, malinis, dignified, at lahat ng mga empleyado ay umuko sa kanyang pagdating. Magandang araw po. Ako po si Roy Monteverde, COO ng kumpanyang ito. Hindi makapaniwala si Mang Celso. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang kanyang tingin. Lalong-lalo na nang lumapit si Roy at sinabing, ang kumpanyang gusto niyong pasukan bilang investor, kami po ang may-ari nun. Napayuko si Mang Celso. Iyo, patawad. Hindi namin alam. Wala pong problema, Mang Celso. Hindi naman po ako galit. Pero sana, sa susunod, hindi natin dapat hinuhusgahan ng tao dahil lang sa diploma o itsura. Napatahimik lamang sa buong conference room. Ang dating mataas na tono ni Mang Celso ay napalitan ng pagkamangha at pagkapahiya. Si Aling Nora naman ay hindi rin makatingin kay Roy. Roy, mahinang sambit ni Mang Celso. Patawarin mo kami. Hindi namin alam ang buong kwento. Tinimbang ka namin sa panlabas, sa mga pamantayan naming hindi pala patas. Lumapit si Roy, ngumiti at tumango.
Wala pong masama sa paghahangad ng magulang ng mabuti para sa kanilang anak. Naiintindihan ko po kayo. Napahawak si Laika sa braso ni Roy. Baka sa kanyang mga mata ang tuwa, kaba, at pagmamalaki. Matapos ang tensyon, nagsimula ng pagkakaayos. Inimbitahan ni Roy ang buong pamilya ni Laika sa isang salo-salo sa malaking tahanan ng mga Monteverde. Doon nakita ni Mang Celso at Aling Nora na ang mundo ni Roy ay napakalayo sa iniisip nila. Pero higit pa roon, nakita nila kung gaano siya kabuti kahit walang kasamang karangyaan. Ilang buwan ang lumipas. Ginamit ni Roy ang kanyang impluensya para matulungan si Laika sa scholarship nito. Hindi dahil gusto niyang bayaran ang pagmamahal ng babae, kung hindi dahil gusto niyang suportahan ang pangarap ng babaeng minamahal niya. Naging guro si Laika, isa sa mga pinagmamalaki ng bayan. Madalas siyang marinig na nagsasalita patungkol sa isang taong nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng pagkatao. Nagpatuloy sa pamumuno si Roy sa kanilang negosyo, pero hindi na siya nagtatago sa anino. Kasama niya si Laika sa bawat hakbang, sa bawat tagumpay. At si Mang Celso, siya na ngayon ang isa sa pinakamasigasig na nagsasabi sa mga kabataan na hindi nasusukat sa diploma ang halaga ng isang tao. May mga taong higit pa ron, yung may puso, dangal, at malasakit. Hindi nagtagal, ay kinasal na nga si Laika at Roy. Nagkaroon ng 3 mga anak, na katulad nila, na mayroong mabubuting puso. Samantala, sa isang seminar para sa mga kabataang negosyante, tumayo si Roy bilang pangunahing tagapagsalita. Suot niya ang simpleng polo. Hindi barong, hindi mamahaling damit. Nakatayo siya sa harapan ng maraming estudyante. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo, panimula niya. Pero pinili kong matuto sa buhay, sa negosyo, at higit sa lahat, sa mga taong nasa paligid ko. At kung may natutunan ako, ito ang pinakamahalaga, na ang tunay na yaman ng tao ay hindi ang nakasulat sa papel, kung hindi ang nilalaman ng kanyang puso. Nagpalakpakan ang lahat. Maraming luhang nangingilid sa mga mata ng ilan. Inspirasyon si Roy, hindi dahil sa kung ano ang meron siya, kung hindi dahil sa kung paanong pinili niyang maging tunay, magpakumbaba, maging matalino, at magkaroon ng prinsipyo sa buhay. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, na huwag nating husgahan ang isang tao base sa panlabas na itsura. Dahil hindi natin alam na baka mas nakakaangat pa ito sa atin pagdating sa maraming bagay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, baka naman pwedeng paki-like and share. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.